Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 308 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito tayo nagbalik sa The Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig upang magganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, e-sportsman at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang aktres at mga awit na lumabas sa maraming mga pelikula at naglabas ng maraming mga awitin noong dekada 70. Siya higit na maalaala bilang isa sa mga jukebox queens kasama sina Claire de la Fuente, Eva Eugenio at Imelda Papin. Matatagpuan sa silangang bahagi ng The Heritage Park Pavilion, Columbari ay ang huling hantungan ng aktres at mga awit na si Didit Reyes. Si Didit Reyes o Maria Helen Avenilla Santa Maria sa tunay na buhay ay sinilang noong 17 ng Setyembre taong 1949. Siya ay isang aktres at mga awit na lumabas sa maraming mga pelikula at naglabas din ng maraming mga awitin noong dekada 70. Siya higit na maalaala bilang isa sa mga jukebox queens kasama sina Claire de la Fuente, Eva Eugenio at Imelda Papin. At sa kanyang sumikat na mga awitin kasama ang Araw-Araw Gabi-Gabi at Bakit Ako Mahihiya. Si Reyes ay nagtapos ng high school sa Santa Isabel College at nag-aral ng Fine Arts sa Saint Scholastica College sa Maynila. Nagsimula si Reyes bilang mga awit nang siya ay napabilang sa circus band kasama ang mga miyembro nitong sina Basil Valdez, Haji Alejandro, Pubs the Divas, Jackie Magno at Pat Castillo noong unang taon ng martial law. Matapos ang kanyang maiksing paglahok sa circus band, si Reyes ay pumirma ng kontrata sa Vicor Music Corporation para sa kanyang solo singing career. Si Reyes ay naglabas ng maraming mga albums at sumikat na mga kanta sa ilalim ng Vicor. Ito ay ang 1976 album na pinamagatang Didit, kasama ang mga sumikat na kantang Araw-Araw Gabi-Gabi. At Bakit Ako Mahihiya. Ang 1977 album na pinamagatang Merry Christmas, kasama ang mga kantang Ikaw Lang Ang Siyang Kailangan. Ikaw na lang ang siyang kailangan sa araw ng Pasko, mahal. At Nais Kong Aguinaldo. Sasapit ang Pasko, kay ligaya ng puso ko. 1977 album na pinamagatang Nananabik, kasama ang sumikat na kanta sa parehas na pamagat na Nananabik. Noong taong 1977, si Reyes ay naglabas din ng album sa bansang Hapon na pinamagatang Didit na may dalawang kanta sa wikang Hapon sa ilalim ng CBS Sony Records. Ito ay ang Daite Daite.
at ang Eye of Futatabi. At ang 1979 album na pinamagatang Aliw sa ilalim ng Black Gold Records kasama ang sumikat na kanta sa parehas na pamagat na Aliw. Ang magdulot ng aliw at magkunwaring giliw, yan ang hanap buhay ko. Aliw ang dulot ko gabi-gabi. Maliban sa kanyang pag-awit, si Reyes ay lumabas din sa 6 na mga pelikula bilang aktres mula taong 1975 hanggang 1979. Ito ay ang 1975 Loose Connection Maluluwag na Tornilyo na pinagbidaan ni na Marisa Delgado, Nova Villa at Leila Hermosa. 1977 Disco Baby kasama sina Nora Honor at Rico J. Puno. Sino ang pinagmamalaki mo? Huh? Sinabi ko na sa'yo, wala akong pera. Bakit di ka magnakaw mag-isa mo? Wala lang pala lang siya. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Ganon ha? At saka, wala mo talaga ang kasalanan dyan sa pagkawala ng batang yan eh. Siya mo talaga may kasalanan nun, siya mo ang ina nun eh. Oh, paano? Ganun pala eh. 1977 nananabik sa kanyang pangunahing pagganap kasama sina Ricky Belmonte at Ruel Vernal. 1978, Hati Natin ang Gabi kasama sina Eddie Rodriguez at Boots Anson Roa. 1978, Mga Mata ni Anglita na pinagbidahan ni Julie Vega kasama ang mga malalaking bituin sa pelikula. Umuwi ka na! Baka nauubusan ng mga magnanakaw yung laman ng bahay natin eh. Sabay na tayo umuwi. Eh, maliligo pa ako. Babantayan kita. Natatakot ka mawala ako sa paningin mo kahit na isang sandali. Nakakainis ka na. Mahal. Wisit. Ano ba? Talaga bang di ka uwi? Ako nakasitalayasan na kitang matanda ko eh. Sino po yun? Yun. Tatay ko. Bakit kayo mahihiya? Ang isang asawa ay dapat ikarangal. Paano mo nalaman ng buhay ko? Ang kanyang huling pagganap ay noong taong 1979 sa pelikulang Mabango Ba Ang Bawat Bulaklak kasama sina Alma Moreno, Jean Saborit at Eddie Gutierrez. Mula taong 1980, ang karera ni Reyes sa pag-aartista at pag-awit ay tumamlay dahil sa kanyang pagkalulong sa pag-inom ng alak at droga. Siya rin ay nakaranas ng depresyon at pisikal na pang-abuso ng kanyang live-in partner. Noong 2002, si Reyes ay saglit na bumalik sa pag-arte sa ginampanang papel sa GMA Drama Anthology Magpakailanman, The Didit Reyes Story. Pagkat kita'y minamahal, ang kinabukasan ko, ang nadarama ko, sapagkat mahal kita. Pangarap ni Didit na muling balikan ang profesional na pag-awit. Pero sa wari niya, wala nang hihigit pa sa ligayang dulot ng muling pagbabalik ng kanyang anak. Kita'y minamahal. Si Reyes ay pumanaw sa kanyang pagtulog noong ika-10 ng Desyembre taong 2008 dahil sa matinding atake sa puso. Siya ay 59 na taong gulang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani dito sa Taguig. Abangan sa channel ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park at Manila Memorial Park sa Parañaque.
Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. At magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.